Mega long shoutout po sa lahat po ng Tekram community at sa ating mga viewers po dyan. Ayan, magbibigay lang po ako ng reaction about po dito sa one-on-one interview ni Tatay Tekram dito kay Kuya Luis, di ba? Andyan na nga po ang katotoo na sinabi nga po ni Dave na or ng kanyang mga wakwak na magsasalita nga po silang dalawa at nga po parang dinidiktahan o inuutusan na kukunin daw nila yung pera nila. Ang sagot naman diba ni Kuya Luis ay hindi na niya kailangan. Dahil hindi naman po kasi si Kuya Luis naghahaman o sakim sa lahat ng bagay o sa material na bagay o sa pera. Dahil itong bata po na ito ay hindi pa rin po nawawala ang paggabay at ang pinamulat po sa kanya ni Tatay Tekram na maging mababa at mapagkumbabang loob, di ba? Hindi kagaya po nitong batang kargador na ito at na ito ay likas po sa kanya, talaga naging gahaman po talaga siya. Gusto niya po lahat daw ay kunin niya at tapos sinabihan pa nga daw po na tinawagan po pala itong si Kuya Luis para magsalita o laban kay Tatay Tekram, di ba? Hindi naman po ganyan ang pagpapalaki sa kanila o paggabay sa kanya nila Tatay Tekram about dito sa dalawang bata na to. Kung titignan po natin dito sa dalawang bata po na ito, ay napakalaki po ng diferensya na hindi po talaga sila parang match, di ba? Si Kuya Luis po ay mababa ang loob, mapagmahal, mapagkumbaba. Hindi kagaya nitong batang kargador na ito ay ligas po sa kanya at literal po talaga na siya po ay talagang gahaman, sakim, or palasagot at mapagdikta, di ba? Ganyan po kasi, di ba po? Yan po yung tao na talagang na makikita mo sa kanya na talagang bawat itinuro po sa kanya at pinakita po sa kanyang pagmamahal, wala pong inadapt sa kanyang sarili. Kumbaga, yung pang sarili niya lang po talaga yung iniisip niya dito. Tapos yung ugali niya po talaga na doon sa kinalakihan niyang lugar or naging yung comfort zone niya dati na sa Divisoria ay talagang nasa kanya pa rin, hindi pa rin nagbago. Kumbaga, andun pa rin, bit-bit niya pa rin hanggang sa lumaki yung pagiging yung pagiging makasarili niya sa buhay, di ba? At dito po kasi, kung makikita po natin dito si Kuya Luis, bawat tanungin po siya ni Tatay Tekram, ay talagang andun pa rin po yung respeto at malumanay na pagsasalita, di ba? Sabi nga ni Kuya Luis, ay kung ano man po yung nakatadhana sa atin na tinadhana po ng Panginoong Jesucristo, hindi daw po yun natin mababago. Kasi nga daw po, dahil yun po, kahit tinadhana po sa atin yun lahat. Tapos dito nga po sa pagsasalita na talaga pong lumalabas po talaga na inuutusan po nila itong si Kuya Luis na magsalita laban dito kay Tatay Tekram, di ba po? Sabi nga po nitong batang kargador ay kailangan nila na magsalita tayo laban dito kay tatay, di ba? Yun po kasi yung nakikita natin dito kumbaga talagang nilalason o dinidiktahan po sila, di ba? Tignan nyo si Kuya Luis, hindi niya na po hinahangad yung pera. Dahil kasi meron daw po siyang kahihiyan sa kanyang sarili. Pero itong batang kargador na ito, talagang nakikita po natin na talagang wala po talaga siyang respeto sa kanyang ama na itinuring po siyang anak. Di ba po? Nakikita po natin talaga dito na talagang natural po sa pagdidikta po sa kanya na-adapt na rin niya po, di ba? Ina-apply niya na rin po kay Kuya Luis yung pagiging diktador o pag-uutos, di ba po? Tapos dito pa po talaga pong talagang sinabi pa po niya dito na, di ba po, na nagsalita po sila na doon sa kanyang statement nga po nitong batang kargador na ito ay magsasalita po silang dalawa ni Kuya Luis pagdating ng araw. Kumbaga dito talagang inuudyukan lang po si Kuya Luis. Kumbaga itinuturuan lang po siya na para labanan ang kanilang tatay. Di ba? Talagang inadapt na po talaga ng batang kargador na to na talagang labanan si Tatay Tekram. Ngunit hindi po mangyayari yun dahil po si Kuya Luis po ay meron po siyang paninindigan sa kanyang sarili. Di ba? Iniisip niya pa rin po na yung pinalaki po sa kanya at pinangaral po sa kanya ni Tatay Tekram. Tingnan niyo po sa bawat po pananalita nitong batang Kuya Luis natin meron po sa talagang takot sa Diyos, di ba? Meron po yung malumanay po siyang magsalita, magpaliwanag. Tapos makikita mo dito na yung bata na to na si Kuya Luis hindi po siya material na bagay. Tignan niyo po, tinatanong po siya ni Tatay Tekram.
meron ka bang kailangan, meron ka bang request, di ba po? Sabi niya po, wala. Ibig sabihin po nun, hindi na po niya kailangan yung mga material na bagay na naiwan po doon kay Tatay Tekram. Tignan nyo, umalis po siya, hindi niya po dinala yung kanyang laptop. Ultimo pong mga alas niya po, hindi niya rin po dinala, di ba? Kasi kung ganyan po ang ugali niya kay batang kargador na yan, ay maaari po talaga na kukunin o talagang lalabanan po nila si Tatay Tekram o sa kanilang kagustuhan. Di ba? Kung titignan nyo po dito na itong batang si Kuya Luis, talagang makikita mo talaga sa kanya yung pagmamahal na tinuro, pinamula sa kanya ng pamilya Manalastas, lalong-lalo na po si Tatay Tekram. Tutusin po dito talagang tapos dito po sa pananalita nga po ni Kuya Luis, ay hindi po talaga siya nagpawakwak, hindi siya nagpalason ng utak, di ba? O ng kaisipan at sa puso niya. Dito, di ba? Kung titingnan po natin dito sa interview na one-on-one ni Tatay Tekram, ay talagang andun pa rin po yung pagiging mababa ang loob. Tapos, hindi po talaga siya yung nakinig dito sa mga wakwak na ito, lalong-lalo na dito sa batang kargador na to. Itong batang kargador na to, ang lakas niya ang lakas niya mangikayat or maging parang dito nakikita natin na nagiging bad influence na talaga siya dito kay Kuya Luis, di ba? Pero si Kuya Luis talagang hindi niya po ina-adapt sa sarili niya na maging masamang i-emplo po siya. Kumbaga, sinabihan niya pa pala itong si batang kargador na ayaan na natin. No, ako hindi, ikaw sige, sinabi daw ni Kuya Luis sa kanya, ikaw kunin mo yung sa akin, hindi na. Kasi nga po, si Kuya Luis nga po ay talagang andun pa rin po yung respeto niya sa Tatay Tekram niya. Diba? Kung makikita po na talaga natin dito ay talagang nilalason po nila talaga yung utak ni Kuya Luis. Pero hindi po nagtagumpay nga po itong batang kargador na to at itong mga wakwak na ito na magsalita siya patungkol kay Tatay Tekram na laban po sa lahat po ng ginawa ni Tatay Tekram. Tapos dito po, di ba, sa mga sinabi naman po ni Tatay Tekram, yung ginagawa lang naman po niya ay para sa kanila. Siyempre, dahil bilang isang ama, ayaw niya pong madisgrasya, di ba? Sa bagay, kung totoo nga naman po, kung gagamit ka ng motor, madisgrasya ka, sa isang iglap mawawalan po tayo ng buhay. Yun po kasi, yung pangangaral o pagdidisiplina ni Tatay Tekram dito sa mga bata na to. Di ba? Kaya lang, siyempre, dahil itong bata na ito, dahil nga gusto niya po yung easy money o magpakalunod sa pagiging yung pagiging materialistic niya, tapos gusto niya yung gawin niya, yung gusto niyang gawin, di ba? Yung gusto niya yung para siyang ibon na lumaya sa hawla, di ba? Yung po yung sinasabi si David, di ba nga po, dahil nga binibigyan nga daw po nila ng pera itong ang bata na to. Kung nagtataka na nga lang daw po si Tatay Tekram, puro allowance lang daw po yung binibigay sa kanila. Pero bakit araw-araw po meron po siyang lasada? So, ibig pong sabihin talaga nilalason talaga nila yung bata dito sa itong itong batang kargador na to. Kasi binibigyan nila araw-araw ng pera Kasi nga po, si Tatay Tekram, pang-allowance lang po, di ba? Dahil may pagkain nga daw po sa bahay. Yun lang talaga yung pinagtataka ni Tatay Tekram kung bakit talaga araw-araw po na meron po siyang lasada, di ba? Tapos binibigyan nila ng pera itong bata na to, talagang nalason po talaga nila yung gusto yung utak at isip ng bata o yung puso niya, kasi talagang ginamit po talaga nila dito yung pera, di ba? Pinairal talaga nila yung pera, sinilaw talaga nila itong batang kargador sa pera. Ngunit si Kuya Luis, hindi po nila kayang lasunin yung utak dahil maganda po yung pagpapalaki sa kanya ni Tatay Tekram, di ba? Yun lang naman po ang against lang po kasi kay Kuya Luis, nilalayo niya po yung sarili niya, hindi niya po nilalalapit kay Tatay Tekram, di ba? Sabi nga po, kapag kakain po, nilalayo niya po yung sarili niya, hindi siya sumasabay, di ba? Yun po yung mga nabanggit po ni Tatay Tekram dito, di ba? Talagang pinanindigan nitong batang kargador na to na kukunin nila yung pera nila, kanila daw yun, di ba? Kaya lang itong si Kuya Luis
okay na po siya, kontento na po siya kung ano po yung nabitbit niya o daladala niya po. So ngayon, dito po, binalik na po ni Tatay Tekram ang kanyang laptop, di ba po? Dahil nga po daw si Kuya Luis, talagang yung laptop po daw na yun, hindi nawawala sa kanyang dibdib yun, di ba? Tuwing pupunta nga lang daw po sila sa mall, gamit-gamit niya, nakaupo nga lang daw po, naglalaptop po siya. So ngayon, ibig sabihin po nun, nawala na po yung tampo o yung bilang isang ama, nawala na po yung kanyang tampo sa mga anak niya, kaya isinuli na po niya yung laptop kay Kuya Luis. At ang mga lahas naman po niya, sabi ni Tatay Tekram, itatabi niya na muna daw po yung mga lahas, di ba? Kahit ganun pa po ang nangyari, umalis man po si Kuya Luis sa kanila, sa pangangalaga nila, pero andun pa rin po yung pagiging isang pusong ama pa rin po, andun pa rin po yung pag-aalala po sa kanya at pangangaral, di ba? So yan, tinanggap po ni Kuya Luis yung pangaral po ni Tatay Tekram, di ba? So ibig sabihin po niyan, talagang sa puso, sa isip po nila ay okay na po sila, di ba? Napakaganda po talaga ng pagpapalaki dito kay Kuya Luis. Ayan, di ba? So yan guys, yan lang po ang masasabi ko sa video na to or one-on-one interview ni Tatay Tekram kay Kuya Luis, na itong si Kuya Luis ay hindi po nagpawakwak at hindi po nagpalasyon at hindi po nagpauto sa batang kargador na ito, di ba? So yan, parang nakikita ko lang dito si batang kargador ay bad influence siya para kay Kuya Luis. So yan, sa mga gusto pong mag-comment, magbigay ng opinion, mag-comment lang po kayo dyan sa baba at pindutin nyo na rin po yung subscribe button natin para lagi po kayong update sa mga bagong video natin na ina-upload dito sa channel na to. Yan. Maraming salamat po.